Tinitingnan ko pa lang ang mga tambak na gawain dito sa bahay, naku parang napapagod na ako at parang nawawalan na kaagad ako ng gana. Pero eme lang yun, hindi tayo pwedeng mawala ng gana pagdating dito sa mga gawaing bahay dahil eto yung mga gawain na hindi natin pwedeng takasan. Eto nga tambak na talaga ang mga labahin ko, siguro 2 weeks na tong mga labahin ko at hindi pa nga din ako nakakapaglaba hanggang ngayon. Dahil bukod sa nasira ang washing machine ko, nagkasakit naman ako, sumunod naman ang dalawa kong anak nagkasakit din, tapos etong bunso ko napakaligalig talaga at halos ayaw magpababa. Eto nga't pinagbukod-bukod ko na ang mga labahin ko, meron pa akong pa-laundry basket na bukod-bukod, magsasama-sama din naman pala. Pinag-iisipan ko nga kung ipapa-laundry namin or uutay-utayin ko na lang tapusin dahil kung ipapa-laundry namin, first time namin magpapa-laundry. Nanghihinayang din naman ako sa ibabayad sa pa-laundry kaya iniisip ko talaga kung ako na lang ang maglalaba at uutay-utayin ko na lang hanggang sa matapos. Tapos yung ibabayad namin sa pa-laundry, ibibili ko na lang ng mga sabon. Hindi pa din kasi talaga ako makapaglaba or makakilos ng maayos dito sa bahay dahil yun nga ang batang maliit, napakaligalig talaga. At nakakatsyempo lang talaga ako ng pagkilos dito sa bahay kapag tulog siya kaya lang napakabilis din talaga niyang magising kaya ayun patigil-tigil din talaga ako sa mga ginagawa ko dito sa bahay. Hindi nga din ako makapagluto at ang asawa ko nga ang nagluluto bago pumasok sa trabaho tapos pagkadating niya galing trabaho siya pa din ang magluluto. Dahil kapag ibinaba ko nga ang batang maliit na gising na ko kung alam niyo lang nag-uubo-ubuhan, sinusundot yung lalamunan niya para magsuka siya, may bait na talaga. Tapos pag nandito naman ang asawa ko, sa pilitan pa bago sumama sa kanya. Ayan nga't sa kakadaldal ko nakatapos na ako sa paghuhugas ng pinggan pero tumigil nga din ako at hindi ko agad natapos yung paglilinis ng lababo dahil nagising nga ang batang maliit. Tapos naituloy ko na nga lang ulit ang ginagawa ko nung nakatulog na ulit siya. Nagpalit na nga ako ng damit dyan dahil basang-basa na nga yung damit ko kanina. At ayun nga habang tulog siya, dali-dali na ako naglinis ulit sa kusina papunta dito sa salas. Dahil kapag tulog siya, kailangan talaga bago mo ibaba, tulog na talaga. Dahil kapag hindi, naku, nagigising siya. Ayaw niya kasi magpababa sa akin kahit natulog na siya. Gusto niya karga ko pa din siya. At ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa loob ng bahay, dito naman ako sa labas naglinis. Nung time nga na nagpintura ako ng sahig, naku, napakadami nag-comment doon, nagsasuggest na pinturahan ko nga din daw tong labas. Kaya ako lang naman napinturahan tong sahig dahil free sample nga yun. Kapag kasi may free sample, tanggap lang ako ng tanggap. Sayang din naman. At ayun nga, ang dami nagsabi na ang dumi daw tingnan, ang dugyot daw. Yan ang hirap sa ating mga Pinoy eh. Sa totoo lang, gustong gusto ko talagang mapinturahan tong labas. Sino ba naman ang ayaw mapaganda ang bahay? Pero kung magkaka-budget, meron ako mas gustong unahin kaysa pagpipintura dito sa labas. Kagaya na lang nitong pinto namin at saka yung gate namin. Yung gate namin, kabiak na lang talaga ang natira. Welder ang asawa ko pero hindi niya yan maayos-ayos talaga. Pero ilang beses na niya yung ni-repair kaya lang nasisira din talaga. Meron kasing kailangan baguhin dyan. At syempre, kailangan ng pera. Tsaka may bala kaming gawin dito sa bahay. Mag-antay lang kayo. Huwag kayong masyadong excited. Charis. Pero gusto namin isahang gawa na lang talaga.